Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Edgar. Miyembro po ako ng isang research team noong dekada 90 ng isang TV station sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kailangan naming pumunta sa mga isla-isla o kabundukan ng probinsyang iyon para maghanap ng iba't ibang klasing tribu sapagkat isang foreign-funded TV station ito at ang layunin nito ay ang tulungan ang mga iba't ibang tribu ng bansa natin sa aspeto ng edukasyon at modernisasyon. Hindi ko na po babanggitin pa, Kuya Bari, ang eksaktong pangalan ng TV station para na rin sa aming seguridad at kung ano ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Sa aming pananaliksik ay may nakapagturo sa amin sa isang matanda na tawagin na lang natin sa pangalang Tata Osyong. Si Tata Osyong po ay lumad sa baryong aming pinuntahan, ngunit hindi doon ang lugar kung saan kami nakaranas ng kahindik-hindik na pangyayari. Isa po siyang bangkero. Malakas pa ang matanda sa edad na 70. Kaya pa niyang bumiyahe ng malayo o kahit magsagwan, kaya siya na rin ang nagpresenta ng sarili niya na siyang maghahatid sa amin sa isang isla. Isla na kung saan naninirahan ang tribong pinagmulan niya. Tribo na hindi na umuusad patungo sa modernisasyon at nanatili sa isang liblib na kagubatan sa isang isla, malayo sa kahabihasnan at hindi abot ng makabagong teknolohiya. Dating kasapi si Tata Osyong sa tribong iyon, ngunit pinili niya ang makipagsapalaran sa iba't ibang lugar at hayaan ang sarili niya na makatanggap ng pagbabago sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Noong una, Kuya Bari, ay ayaw niya sana kaming pumunta sa islang iyon dahil napakadelikado daw. Ngunit pinilit ko siya at pinangako ko na babayaran ko siya ng malaki. Dahil sa kailangan din ng matanda ng pera ay pumayag ito kalaunan. Sa hindi po pagyayabang, Kuya Bari, isa ako sa mga pinakamagaling na researcher sa aming grupo kaya handa akong gawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang proyektong ito. Ako din kasi ang inatasang maging leader sa aming 5. Kasama ko si Mabel, Ruel, Rica at Justin. Excited ang aming grupo na makapunta sa islang iyon. Ito rin ang kauna-unahang beses na makakapunta kami sa lugar na iyon. Ayon kay Tata Osyong, pagdating daw namin doon ay siya muna ang bababa sa bangka. Kakausapin muna niya ang pinuno ng tribong iyon upang hindi magkaproblema. Mahirap na at baka kami ay mapahamak daw. Wag na wag daw kaming kukuha ng hindi namin pag-aari sa lugar na iyon. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero isinuwalang bahala ko na lamang iyon. Nakarating kami sa isla mga bandang 2:00 ng hapon. Pinahintay muna kami ni Tata Osyong tapos ay pumasok sa isang masukal na kagubatan. Ang ganda ng lugar na iyon, Kuya Bari. Mayayabong ang mga puno. Berdeng-berde ito. Talaga pong manghang-mangha kami sa paligid. Sobrang linis ng lugar. Maputi ang buhangin. Para siya isang paraiso sa sobrang kagandahan. Hindi pa ito napupuntahan talaga ng mga turista. Matagal nakabalik si Tata Osyong kaya hindi ako nakatiis. Pumasok kami sa daan kung saan siya pumasok. Maraming ang mga hayop na doon lang sa islang iyon, doon ko lang ito nakita. Meron ding iba't ibang klaseng mga bulaklak. Sobrang ganda talaga, Kuya Bari. Kung bibigyan ng pagkakataon, ay doon ko na lang sana gustong tumira. Ang dami pang bunga sa mga puno. Dahil natuwa din ang aking mga kasamahan, ay pumita sila ng mga bunga sa puno
ng makopa at aratilis. Nawala sa isip ko ang mga paalala ni Tata Osyong sa amin. Dahil sobrang pulang-pula po talaga ito. Nalibang kami sa pagkain ng mga prutas at sobrang ingay pa namin. Bigla kaming natigilan nang may narinig kaming mga kaluskos. Nagpalinga-linga kami at inobserbahan ang paligid. Bigla akong nakaramdam ng takot at paninindig ng aking balahibo. Maya-maya'y may kaluskos na naman sa bandang kaliwa namin. May mga yabag ng paa din kaming naririnig. Gulat na gulat kami nang biglang napaligiran kami ng mga taong nakabahag. May mga dala silang mga sibat, palakol, palaso at iba't ibang sandata ang mga ito. Itinutok ang mga sandata nila sa amin. Sa sobrang takot namin, kaya nagdikit-dikit kaming 5. Mga kayumanggi ang kanilang mga balat. May mga tattoo ang kanilang mga katawan. Takot na takot ako sa mga oras na iyon, ngunit kailangan kong maging matapang para sa mga kasamahan ko. Itinaas ko ang aking mga kamay. Sandali po, hindi po kami nagpunta dito para guluhin kayo. Huwag niyo po kaming sasaktan. Nais lang po namin kayong maging kaibigan. Pautal-utal kong sabi sa kanila, ngunit parang hindi nila ako naiintindihan. Nagsisitinghinan lamang sila sa isa't isa at mas lalo pang itinutok ang mga sandata nila sa amin. Nagsalita ang isa sa kanila, ngunit hindi ko po maintindihan. Iba kasi ang kanilang lengguwahe at unang beses ko pa lamang narinig ang mga iyon sa tanan ng buhay ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Kaibigan po kami. Hindi po kami kalaban. Sabi ko habang sumisenyas gamit ang kamay ko at pilit kong ipinaiintindi sa kanila ang aking mga sinasabi. Natahimik ang lahat nang biglang may nagsalita sa gawing kanan ko. Di ba't sinabi ko na maghintay kayo sa bangka at huwag kayong kumuha ng kahit anong andito sa isla nang walang pahintulot? Bakit? Bakit kayo sumunod at kumuha pa kayo ng mga bunga sa mga puno? Galit na wika ni Tata Osyong na siyang ikinagulat naming lahat. Humingi ako ng pasensya. Maya-maya'y mayroong papalapit na isang matanda na may kasamang isang lalaki na sa tingin ko po ay kasing tanda niya. Kakaiba ang suot nito at wari ko ay siya ang pinuno ng tribong ito. Nag-usap sila Tata Osyong at ng taong iyon. Sa lingwaheng sila lang dalawa ang nakakaalam. Pagkatapos ay sinenyasan ng pinuno ang kanyang mga tauhan. Bigla kaming sinunggaban ng mga ito at tinulak ako sa isa sa mga iyon. Wala na kaming magagawa ng mga panahong iyon kaya sumunod na lang kami sa kanila. Nakita ko pang yumuko si Tata Osyong at pailing-iling. Kinabahan na ako sa mga tinuran ng matanda dahil sa palagay ko ay may hindi magandang mangyayari. Papasok kami sa kagubatan. Kung maganda na ang nasa labas ng kagubatan, mas maganda at kaakit-akit ang nasa loob. Ang daming magagandang bulaklak at halaman. May nakita din akong isang bulaklak na siyang pinakakaiba sa lahat. Malamang ito ang halaman na madalas na hinahanap ng mga sayantipikong banyaga. Hindi ko na lang inintindi iyon dahil ang nasa isip ko kung ano ang gagawin namin para makaalis sa islang iyon. Dumating kami sa isang lugar na may mga kubo. Nagsitinginan ang mga tao roon sa amin. Nakakakilabot ang kanilang mga titig. Nalalaki ang kanilang mga mata na parang kakainin kami.
may mga lumapit at inamoy-amoy pa nga kami. Nakuryoso pa ang iba at sinubukan pang hawakan ng aming mga dalang gamit pati ang aming mga suot na damit na halatang bago lang sa kanilang paningin. Nakabahag ang karamihan sa mga lalaki at walang pang itaas. Ang mga babae naman ay nakasaya lang at wala ding pang itaas. Kulot na kulot ang kanilang itim na buhok. May mga simbolo ang kanilang mga katawan na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin noon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya'y pinapasok nila kami sa isang malaking hawla. Nagpupumiglas ako ngunit itinulak ako papasok hanggang maisarado ng tuluyan ang malaking hawlang kawayan na iyon. Tata Usyong, anong ibig sabihin nito? Sigaw ko sa matanda. Lumapit ang matanda sa amin at nagwika. Sinabi ko sa inyo, di ba, na huwag muna kayong sumunod dahil kakausapin ko muna sila. Ang titikas kasi ng ulo nyo eh. At ang pinakamalala, nagnakaw pa kayo ng kanilang mga tanim. Ang dahil dyan ay dapat kayong parusahan. Sagot ni Tata Usyong at napayuko na lamang. Patawarin niyo ako, ngunit wala akong magagawa. Malaking kasalanan kasi ang pagnanakaw sa aming tribo. Ang kaparusahan na nararapat lang dito ay kamatayan. Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata namin ng mga kasamahan ko sa gulat. Umiiyak na ang mga babaeng kasama namin. Huminga ako ng malalim. Leader ako at hindi ko man lang nagabayan ang aking kagrupo. Kahit malakas ang pintig ng puso ko, ay muntika na akong mawalan ng pag-asa. Tinanong ko pa rin si Tata Usyong. Tata Usyong, wala na bang ibang paraan? Kahit ako na lang po ang patayin niyo at pakawalan niyo na lang ang mga kasamahan ko. Kasalanan kong lahat. Hindi ko man sila napigilan. Lakas loob kong sinabi iyon kahit na nangangatal sa aking pagsasalita. Mukhang naawa ang matanda sa amin kaya lumapit siya ulit sa pinuno. Nagmasid ako sa paligid. Ang daming bungo ng taong nakasabit sa ginawa nilang bakod na kawayan. Napansin ko rin sa hindi kalayuan na may mga bihag din silang ibang tao. Hindi ko mabilang kung ilan silang nandoon. Ano ba itong pinasok namin? Pag-aalalang sabi ko sa aking sarili. Maya-maya'y bumalik si Tata Usyong. Nakausap ko na ang pinuno. Makakalaya lang kayo at makakauwi ng ligtas pag susundin ninyo ang kanilang gusto. Bilang panauhin ng tribo ay kailangan nyong sumali sa salo-salo at kumain ng mga pagkain gusto nilang ipakain sa inyo. Sabi ni Tata Usyong sa amin. Bigla kaming natigilan nang biglang nagsisigaw ang mga bihag sa ibang hawla. Malakas ang palahaw ng isang lalaki na sa tingin ko'y isang dayuhan. Hindi Pinoy ang itsura nito, Kuya Bari. Matangkad at sobrang dungis na ng kanyang mukha. Payat na ito na mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Anong gagawin nila sa kanya? Tanong ko kay Tata Usyong. Hindi nakapagsalita si Tata Usyong. Nangilabot ako nang biglang hinubaran ang lalaki ng mga taong nakabahag at pinahiga sa isang malaking mesa. Nanginig ang kalamnan ko nang biglang itinaas ng lalaki ang isang palakol at walang habas na tinadtad ang banyaga. Napapikit na lang ako dahil sa karimari-marim at nakakapanglumong eksenang iyon.
Dinukot pa ng lalaki ang puso at inilagay sa isang bao, tapos dinala sa kanilang pinuno. Marami pang ginawa ang taong iyon na hindi ko na kayang tignan pa. Maya-maya'y may dalawa pa silang kinatay. Nagsiiyakan na ang mga kasamahan ko. "Ganyan bang gagawin sa amin, Tata Osyong?" tanong ni Mabel habang umiiyak ito. "Basta, makinig kayo. Gawin nyo na lang ang gusto nila at yak makakawi kayo ng ligtas," tugon ni Tata Osyong sa amin. Kinagabihan, nagsimula na ang pagtugtog ng mga tambol. Sobrang nakakasulasok ang amoy ng hangin dahil sa mga dugo ng mga taong pinatay nila. Pinalabas kaming lahat sa hawla at nilagyan ng mga pintura sa aming mga mukha. Pinaupo kami sa isang malaking mesa. Nandiri kami dahil sa mesang iyon. Andoon ang mga ulo ng mga bihag na kinatay nila. May iba't ibang parte din ng katawan. Nagsilitawan pa ang mga mata sa isang malaking kawa na may malapot na sabaw. Gusto kong magsuka ngunit pinigilan ako ni Tata Osyong. "Pigilan mo ang pagsusuka mo kung gusto mo pang mabuhay," bulong niya sa akin. Wala akong nagawa kundi lunukin na lang ang dapat isusuka ko sana. Nagsalita ang kanilang pinuno at pagkatapos ay nilagyan ng mga tauhan nito ang aming plato ng mga lamang loob ng tao gaya ng atay. Nagkakandaluha ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Maya-maya'y nagsalita ang kanilang pinuno na hindi namin maintindihan. "Horel sa Malzida, kagrano gamadu." Agad namang tumingin sa akin si Tata Osyong at nagwika, "Kumain kayo kung gusto niyo makauwi ng buhay sa inyo." Nanlaki ang aking mga mata. Gustong-gusto kong magsuka, Kuya Bari, pero wala akong magawa dahil gusto ko pang makauwi sa amin. Pumikit ako. Nilakasan ko ang aking loob. Sobrang nakakadiri. Iniisip ko na lang na kinakain ko isang karni ng hayop. Kumuha ako ng isang piraso. Nakapikit ako habang ninunguya ko iyon. Hindi kinaya ng mga babae ang mga pagkain kaya nagsuka sila. Inilabas ni Mabel at Rika ang lahat ng kinain nila. Sumenyas ang pinuno na kunin ang mga babae at ibalik sa hawla. Nagpupumiglas ang mga ito ngunit wala silang magawa dahil pinalo sila ng isang matigas na bagay at nawalan sila ng malay. Napahikbi na lamang kaming mga lalaki sa mga nangyari. Pikit mata naming nilulun ang mga lamang loob na nanlalapot pa dahil sa dugo. Inisip ko na lamang ang pamilya kong naghihintay sa amin. Doon ko palang napagtanto na mga aswang sila. Oo, Kuya Bari, mga aswang po sila. Maituturing isang aswang sila para sa akin kahit hindi sila nagpapalit anyo dahil kumakain sila ng tao. Kanibal o halimaw, wala silang pagkakaiba. Pagkatapos nun ay tinupad nila ang kanilang mga sinabi. Nakaalis nga kaming tatlo sa islang iyon, ngunit ang dalawang babae ay naiwan sa isla at malamang ay sasapitin din nila ang sinapit ng mga dayuhang bihag. Pagka-uwi, binalaan kami ni Tata Osyong. Hindi kami pwedeng magsumbong sa otoridad dahil ang tribong iyon ay magaling sa depensa. Madadagdagan lang ang mapapahamak na tao at isa pa ay walang maniniwala sa mga sasabihin namin at malamang kami pa ang pagbibintangan sa pagkawala nila Mabel at Rika.
Matapos ang pangyayaring iyon ay nakauwi kami sa aming mga pamilya. Ngunit nagbigay ito ng matinding trauma sa akin at depresyon. Kalaunan, ipinasok po ako sa isang rehabilitation center upang magpagaling. Wala ding makapaniwala sa aming mga salay-sayin. Tinangkading tuntunin ng otoridad ang nasabing tribo, ngunit hindi daw nila ito matagpuan. Wala na rin kaming naging balita pa sa aming dalawang kasamahang babae. Lumipas ang halos 1 taon. Nakalabas ako sa rehabilitation center. Kahit papaano ay nalagpasan ko ang matinding trauma na dumagok sa aking buhay. Kuya Barry, aaminin ko po, naging isang masamang leader po ako para sa aking grupo. Madalas ko pa rin sisihin ang aking sarili sa pagkawala ng 2 kong kasama. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento na hindi ko po talaga malilimutan. Isang pangyayari na hindi namin inaakala na magiging bisita pala kami sa isang tribo ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Edgar. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, pati na rin sa lahat ng nakikinig sa atin. Ang pangalan ko po pala ay Martin, 37 taong gulang at may asawa at 2 anak na rin. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang isang cook sa isang restaurant malapit lang sa amin. Ang ikukwento ko po ay may kinalaman sa lugar ng Cotabato na minsang dinayo ko pa para lamang dumalo sa isang binyagan ng isang kakilala. Hindi ko na po matandaan kung papaano ako napao na dumalo sa binyagang iyon na sobrang layo mula sa amin. Anak ng isang kaklase mula sa high school ang dinaluhan ko. Halos 15 taon din na hindi kami nagkita nito. Kaya nung magkasalubong kami sa kalsada, kahit tanghali ay nagkaayaang mag-inuman. Nagkwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa trabaho, pamilya, asawa, anak. At doon niya na naikwento ang tungkol sa panganay niyang anak na bibinyagan daw sa lugar ng asawa niya sa Cotabato. Doon na raw sila lumagay ng tahimik. Siguro nga dala ng kalasingan ay napauo naman ako. Gabi na nung magkahiwalay kami matapos ang aming inuman. Nagtaksi lang po ako pauwi at nalimutan ko ang tungkol sa binyag na inuuhan ko. 1 linggo ang makalipas. Nag-text sa akin si Ray. Tuloy daw ang binyagan. Huwag daw ako mawawala. Wala na akong nagawa. Nag-reply na lang ako na a-attend ako. Tinext lang sa akin ni Ray ang daan kung papaano makakapunta sa lugar nila. Binaba ako ng tricycle sa isang waiting shed sa gilid ng kalsadang hindi pa sementado. Sabi ni Ray, maglalakad lang daw ako ng 5 poste tapos mararating ko na daw ang bahay nila. Lubak-lubak po ang daan, Kuya Barry. Ramdam ko sa ilalim ng sapatos ang umbok ng bawat bato sa kalsada. Maalikabok kaya kailangan ko pang takpan ng panyo ang bibig. Malayo pa ako ay kita ko na agad ang bahay nila. Maraming taong abala sa kung ano-anong gawain. May mga kababaihang nag-aayos ng mesa. Merong nagtutulong-tulong para ilipat ang isang malaking kalderong umuusok pa sa init. Nang pumasok ako sa gate, sinalubong ako kaagad ng asawa ni Ray na si Nenita. Nakilala niya ako sa picture na pinakita ni Ray. Dumiretso po kami sa loob. Kinamayan kaagad ako ni Ray pagkakita sa akin. Ako lang daw kasi ang nagpangako at talagang umattend sa binyag na iyon.
Pinakarga din nila sa akin si Dylan. 1 taong gulang na siya pero sobrang bigat na. Nangawit niya ako kahit wala sa kalahating oras ko siyang kinarga. Masarap ang pagkaing inihanda nila. Kumain na muna raw ako bago kami pumunta sa simbahan. Sobrang dami kong nakain na halos sumabog na ang tiyan ko. Tapos po ay tumambay muna ako sa labas. Gusto ko sanang manigarilyo kaso papunta pa kami sa simbahan. Baka mangamoy usok ako. Nakakahiya naman. Nakatayo ako sa gilid ng bahay nang mapansin ko ang kabilang bahay na may kinakatay na kung ano sa mesa. Pilit kong inaaninag kung anong klaseng hayop ang chinachap nila pero malabo talaga sa mata ko. 3 silang lalaki at lahat sila ay walang pang-itaas. Nagsisitalsikan ng dugo sa bawat wasiwas ng sundang. Para bang wala silang pakialam kung balot na ang dibdib nila sa pulang dugo. May nahulog na karne sa lupa. Medyo naaninag ko ang korte nito. Pero sa pagkakataong iyon ay akala ko na mamalikmata lang ako. Kamay ang nahulog. May 5 daliri at putol lang sa palapulsuhan. Pumikit-pikit ako ng ilang beses at umiling. Pilit na pinalilinaw ang matang malabo. Nagulat na lang ako nang bigla akong tinapik ni Ray. Mag-ayos na raw ako para makapunta na kami sa simbahan. Sobrang bilis lang ng naging binyagan. Halos wala ngang 1 oras, pauwi na kaagad kami. Sakay kaming lahat ng isang arkiladong jeepney. Pagbaba ay agad nagsipwestuhan ang mga kalalakihan. Kanya-kanyang lagay ng mesa at upuan. Sabay patayo ng alak sa gitna. Kumain lang muna ako ulit. Nasarapan ako masyado kaya ilang ulit kong binalikan ang kaldereta nila. Pagkatapos ay hinatak ako ni Ray. Makiharap daw kami doon sa mga kapamilya ng asawa niyang si Nenita. Mga kapatid daw iyon at pinsan. Pumayag naman ako. Kung inuman lang din naman ay hindi ako papatalo. 7 po kami sa mesa, Kuya Barry. Umiikot ang isang maliit na shot glass habang kanya-kanyang kwento tungkol sa mga kung ano-ano lang. Nakikitawa rin ako kapag tumatawa sila. Nagsasalita naman kapag tinatanong. Maya-maya'y lumapit si Nenita kay Ray. May ibinulong ito. Tumayo naman si Ray at naiwan ako kasama ang mga kapamilya ni Nenita. Maya-maya'y may lumapit na isang matandang babae at naglapag ito ng pulutan sa gitna ng mga bito ng alak. Sinabawang may kung anong nakahalo sa karning ito. Siyempre, dahil patay gutom ako, kinuha ko kaagad ng kutsara at agad na isinawsaw sa sinabawan. Malapot ang kulay puting sabaw, parang tinola. Humigop ako. Sobrang malasa. Humigop ulit ako ng isa pa. Pag-ikot ng baso ay ako na ang natapatan. Naglagay ako kaagad at mabilis na nilagok. Siyempre, dahil sa gumuhit na ang alak sa aking lalamunan, kailangan paresan ng pulutan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinutsara ko ang laman at noong akmang ilalagay na sa bibig ko nang halos lumuwa ang 2 kong mga mata sa aking nakita. Gulat na gulat ako noong may makita akong isang daliri ang nasa kutsara ko.
Naisip ko kaagad na imposibleng magkasya ang daliri ng isang lalaki sa kutsara ko. Ibig sabihin hindi ito daliri ng isang matandang lalaki. Daliri ito ng isang batang paslit. Umikot ang paningin ko sa hilo. Muntik pa nga akong matumba sa aking pagkakaupo. Pinilit kong tumayo, ngunit naghalo-halo na siguro ang alak at takot sa katawan ko, kaya parang tumatagilid ang lupang tinatayuan ko. Napahawak ako sa upuan, Kuya Bari. Tinanong nila ako kung ayos lang ba ako. Hindi kaagad ako nakasagot. Dahan-dahan akong naglakad papasok ng bahay. Sa pagkakataong iyon ay isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong makaalis. Kailangan kong makauwi. Kung hindi ay matutulad ako sa sanggol na iyon na nakasahog sa sinabawan. At ano pa ba ang mga nilalang na kumukuha ng mga sanggol sa mga buntis na babae tuwing gabi? Naaalala ko na. Naaalala ko ang mga panakot sa amin noon. Panakot nila lolo ang mga tulad nila kapag ayaw pa naming matulog. Opo, aswang. Aswang ang tawag sa kanila. Nasa baryo ako ng mga aswang at kailangan ko nang makalabas sa lugar na ito. Kinuha ko kaagad ang bag na daladala ko. Nilagay ang mga damit na ginamit kanina sa bag. Para akong magnanakaw na nagmamadali dahil baka mahuli. Noong makaimpake, naglakad na ako palabas. Tapos naisip ko, hindi ako pwedeng dumaan sa labas. Kapag nakita nila akong paalis ay siguradong hindi nila ako patatakasin anuman ang mangyari. Sumilip ako sa kusina. Wala namang tao. Lahat nasa labas para kumain at magsaya. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Bawat 3 hakbang ay inililibot ko ang aking tingin para lang makita kung may makakapansin ba sa ginagawa ko. Pagdating sa labas, Kuya Bari, may malaking bakod na kawayan. Tumalikod ako. Wala namang nakasunod sa akin. Buong lakas kong inangat ang sarili para makatawid. Medyo nahirapan ako dahil sa mabigat na bag. Pagtawid sa kabila ay natumba pa nga ako sa damuhan. Agad akong tumayo at saka hinanap ang daan palabas ng lugar. Ilang sandali pa, narinig ko na ang mga yapak sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang kapamilya ni Ninita. Hinahabol nila ako. Doon na mas lalong lumala ang kaba ko sa dibdib. Pinatakbo ko ang magkabilang paa ng sobrang bilis dahil alam kong nakasalalay ang buhay ko sa bilis ng magiging padyak ng mga paa ko. Para akong lumilipad. Ang tanging ipinagdadasal ko lang ng pagkakataong iyon ay sana wala akong maapakang bato dahil siguradong babaliktad ako sa ere. Tagumpay ang naging pagtakbo ko. Nakalabas kaagad ako sa waiting shed nang hindi naaabutan ng mga aswang na iyon. Paglingon ko ay hindi na rin sila humabol kaya binagalan ko ng konti ang aking takbo. Naghabol ako ng aking hininga. Palinga-linga pa rin dahil anumang oras ay pwede nila akong abutan mula sa itaas kung kaya nilang lumipad. Hindi pa man ako nakakalayo, bigla kong nakasalubong si Ray. Muntik na akong matumba sa gulat. "O pre, alis ka na?" tanong niya sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot, Kuya Bari. "Oo, ang aga naman pre ah. Pero kung kailangan naman talaga, ihatid na kita." Tumayo ako at lumapit. Alam kong hindi aswang si Ray. Para na kaming magkapatid noong high school at madalas din ako sa bahay nila, kaya imposibleng isang aswang din siya. Ray, tol,
Alam mo bang mga aswang sila ni Nita? Parang nagusot na tuwalya ang mukha ni Ray. Ano? Anong sinasabi mo? Halos pasigaw niyang sabi ito sa akin. Oo pare, nakita ko kanina sa inuman. Nagpupulutan sila ng kamay ng bata. May kamay pare sa pulutan namin. Sabi ko naman. Tumawa siya ng tumawa na halos mamatay na siya at maglupasay sa gilid ng kalsada. Ako naman kunot ang noo habang pinapanood siya. Pare naman, ano ba Martin, ano ba sinasabi mo? Kamay ng unggoy yun. Maraming unggoy sa lugar na ito kaya laging pulutan dito ang mga karne ng unggoy. Hindi sila aswang Martin. Para akong isang naupos na kandila sa sobrang hiya ko talaga Kuya Bari noong marinig ang mga sinabi ni Ray. Hiniling ko na lang na sana lamunin ako ng lupa sa sobrang hiya pero hindi naman nangyari. Naabutan kami ng mga pinsan niya na sumunod pala sa akin para ipaliwanag na hindi kamay ng bata ang nakita ko sa sabaw. Sobrang daming sorry talaga ang nasabi ko habang naglalakad kami pabalik. Wala naman silang tigil sa kanilang pagtawa. Umabot hanggang hating gabi ang inuman kaya umaga na ako nakauwi. Dahil sa paghuhusga ko, nangako na lamang ako na babalik ako ulit kung kailan ang ikalawang birthday ng inaanak ko. Hindi ko talaga malilimutan ang pangyayaring iyon kahit hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang aking kahihiyan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at sana natakot din kayo at natawa sa mga ikinuwento ko. Lubos na gumagalang, Martin. Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako nga po pala si June. 35 anyos na taong gulang na at dito nakatira ngayon sa Bulacan. Gusto ko lamang pong ibahagi itong mga karanasang nangyari sa aming magbabarkada nang minsang pumunta kami sa Vigan. Matagal na rin po na napagplanuhan naming magbakasyon sa kung saan balak sana namin ay sa Batanes pero may mga hindi pagkakaintindihan at ilang delay sa desisyon kaya ang kinalabasan, Vigan na lang daw. Okay lang naman din sa amin. Marami daw na masasarap na pagkain sa Vigan at nagagandahang mga tanawin na pwedeng puntahan. Mga museo ng bayani, mga makalumang bahay na gawa pa noong unang panahon at marami ring simbahan na pwede naming dalawin, lalo pa at magmamahal na araw noong mga panahong iyon Kuya Bari. 4 po kaming magkakasama. Ako, ang girlfriend kong si May na gusto sanang sa beach na lang daw kami magbakasyon. Kaso nga lang book na lahat ng flight pati mga tutuluyan namin kaya bawal nang mag-back out. Si Kevin na best friend ko. Siya ang nagbigay ng ideya para sa bakasyon sa Vigan. Paborito daw niya kasing puntahan ang mga museo at simbahan. Kasama niya rin ang girlfriend niyang si Reyna na kaklase namin noong college. Hindi namin alam na sobrang mag-i-enjoy kami sa bakasyon na ito. Ang gaganda talaga ng mga lumang bahay na binisita namin Kuya Bari. Para ka lang bumalik sa nakaraan ni Rizal. Pakiramdam ko anumang oras ay may dadaan sa kalsada na mga nagmamadaling mga sundalo ng Espanya para hulihin ang kung sino. Talaga pong hangang-hanga kami sa bawat lugar na pinupuntahan namin. Ang babait din ng mga tao. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang masasarap na pagkain na siguro doon ko lang natikman. Sabi nila, ang mga recipe daw na hinanda nila sa mga turista ay mga pagkain na kinakain talaga ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila.
Bawat lugar na pupuntahan namin po ay sa kalesa kami sumasakay. Tuwang-tuwa nga ang girlfriend kong si May na kahit sa beach niya talaga gustong pumunta. 7:00 kami natapos sa paglilibot. Sobrang napagod kami. Pero nasiyahan naman kami sa lahat ng lugar na napuntahan namin. At dahil madilim na ang paligid, pinuntahan na namin ang kwartong ipinabook ni Kevin. Kaso lang ang problema, hindi nagkaintindihan ang manager ng hotel at si Kevin. Hindi ata na-confirm ang pag-book ng mga kwarto. Puno na raw sila kaya kailangan naming humanap ng ibang lugar na matutulugan. Galit na galit ako kay Kevin. Yun na nga lang ang gagawin niya, pumalpak pa siya. Pero syempre, wala nang magagawa ang galit para masolusyonan ang problema. Kung kaya't naglakad-lakad na kami. Nagtanong sa mga lokal, pero wala silang maituro na pwede naming matuluyan. Naupo na lang kami sa gilid ng kalsada. Maya-maya'y may isang lolang napadaan. Nagwika ito sa amin. Kailangan nyo ba ng matutuluyan? Wika nito sa mahinahong tono. Ay, Lola, magandang gabi po. Opo, may alam po ba kayong lugar na pwede kaming tumuloy? Sagot ko naman sa matanda. Mukhang sa tono mo ay wala pa rin kayong matutuluyan ng gabing ito, no? Tama ba ako? Pero pwede kayo sa bahay ko. Sabi niya sabay patuloy sa kanyang paglalakad. Agad namang kaming 4 na tumayo at sumunod kaagad kay Lola. 5 minuto na ang nakakalipas nang marating namin itong lugar na halos walang mga bahay. Tanging mga naglalakihang puno lang ang makikita mo doon. Wala ring mga poste ng ilaw at madilim ang bawat bahay na madadaanan. Para bang walang kuryente sa lugar na ito. Liko tayo dito, sabi ni Lola. Sumunod naman kami, Kuya Bari, pero nakakaramdam na kami ng kakaiba. Kaunting takot. Siyempre, hindi kami pamilyar sa lugar kaya natural lang siguro iyon. Tumambad sa amin ang 2 palapag na bahay ni Lola. Katulad din ito ng mga lumang bahay na binisita namin. Mas luma nga lang at halatang hindi gaano nakukumpuni. Ang tanging ilaw na nasa loob ay ang maliit na gaserang nagbibigay ng dilaw na sinag. Sumasayaw ang anino nila sa bawat galaw ng ilaw ng gasera. Kumain na ba kayo? Tanong ni Lola sa amin. Ay, opo, tapos na po Lola, salamat po. Sabay-sabay naming sabi sa matanda. Nagpalinga-linga kami sa paligid noong napansin namin ang mga kakaibang bote na nasa kabinet. Naglalaman ng kung anong mga itim na likido at may mga maliliit na daga na nakababad dito. Napansin din naming walang mga santo sa bahay at sarado lahat ng bintana at pintuan. Wala kahit hangin na makakapasok sa loob. Itinuro sa amin ni Lola ang kwarto na tutuluyan namin. 2 lamang ang kama, ngunit mas okay na yun kaysa wala. Malinis naman ang lugar. Nakakatakot lang talaga, Kuya Bari, ang kadiliman ng buong bahay, lalo na at ilaw lang sa gaserang mapanglaw ang tanging liwanag doon. Masama ang kutob ko kay Lola, sabi ko sa mga kaibigan ko. Nagsitinginan sila sa akin. Oo pare, ako rin nga eh, sabi naman ni Kevin. Alam mo, napansin ko ang hahaba ng kuko niya. Para bang hindi man lang nakakatikim ng nail cutter. Tapos sobrang haba pa ng buhok niya. Ayoko rin ng mga titig niya sa akin pare. Parang hindi normal na titig ang ginagawa niya. Dagdag pa nito. Oo nga eh, napansin mo rin pala. Hindi kaya, pare, baka aswang si Lola. Natahimik kaming lahat.
Ilang minutong walang nagsasalita. Si Kevin ang bumasag sa katahimikan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano kaya kung i-check natin mamaya? Kapag medyo malalim na ang gabi, puntahan natin si Lola sa kwarto niya tapos tignan natin kung aswang nga siya. Ano? Nababaliw ka na ba, Kevin? Sabi ko sa kanya. Anong nababaliw? Pare, kaligtasan lang natin ang iniisip ko. O sige, pag napatunayan natin hindi siya aswang, alis na tayo dun tapos balik na tayo sa pagtulog. Kung oo naman, syempre, aalis tayo dito sa lugar na to. Baka tayo pa ang maging biktima. Napagtanto kong tama naman siya. Kaya pumayag na ako. Hating gabi, mga 11:00 ito. Lalabas kami at tutuklasin kung totoo ba ang hinala namin. Malapusa ang bawat hakbang namin ni Kevin sa sala. May dala kaming tig-isang penlight. Una siya habang ako naman ay sumusunod sa likod niya. Nililibot ang tingin dahil baka nagtatago sa kung saan si Lola. Noong marating namin ang kwarto, naamoy agad namin ang napakasangsang na amoy na nagmumula rito. Nagtakip ako ng ilong gamit ang kwelyo ng damit. Sumenyas ako kay Kevin na sa kaliwa ako at sa kanan naman siya. May butas sa gilid ng kwarto. Kasing liit lang ng daliri kaya kitang-kita ang kung anumang nasa loob. Sumilip ako doon. Muntik na akong mapatili sa nakita ko. Si Lola, walang saplot at nakatalikod habang ipinapahid sa katawan ang makintab na mantika mula sa isang kulay itim na botelya. Sumenyas ulit ako kay Kevin. Lumapit siya at saka sumilip sa butas. Nagkatinginan kami at saka kami sabay na kumaripas ng takbo. Ginising namin sila May at Reyna. Hoy, bangon na. Bilis, alis na tayo. Nakita namin sa kwarto si Lola. Aswang talaga si Lola. Bilis na. Sobrang taranta kaming apat. Hindi na namin naimpake pa ang ibang gamit na hindi naman kailangan. Ang gusto lang namin talaga ay ang makalabas at makatakas sa aswang na matandang iyon na balak pa siguro kaming gawing almusal. Lumabas kami ng kwarto at patakbong bumaba sa hagdan. Muntikan pa ngang matapilok si May sa hagdan. Buti na lamang at nasalo ko siya. Ramdam na ramdam ko ang takot naming apat. Itinulak ko ang pinto pero hindi ito bumukas. Sabay pa kami ni Kevin na buong lakas na itinulak ang pinto pero wala talaga. Para itong pader na hindi mabuwag ng simpleng tulak lang. Tapos ay biglang napuno ng hangin ng masangsang na amoy mula sa kung saan. Sabay-sabay kaming lumingon sa paanan ng hagdan at naroon nga si Lola. Mas humaba pa ang mga kuko nito, matalas ang mga ngipin sa bibig at pulang-pula ang kanyang mga mata. Aswang ka! Sigaw namin sa kanya. Ano naman kung aswang nga ako? Takot kayo sa amin dahil sa mabangis naming itsura. Pero ang hindi ninyo alam ay mas takot kami sa inyong mga tao. Pinatay ninyo ang lahat ng mga kalahi namin hanggang sa halos wala nang natira sa amin dito sa Pilipinas. Hindi pa kayo nakontento. Ginawa niyo pang kwentong katatakutan ang angkan namin para pangilagan kami ng mga tao. Pero ito ba talaga ang totoo? Kami ba talaga ang mababangis na halimaw na sinasabi ninyo na pumapatay ng mga inosenteng tao para lamang kainin ang laman nila dahil sa gutom?
O kayong mga tao ang totoong mga angkan ng demonyong walang patawad na pumapatay ng mga angkan dahil lang sa kakaiba sila sa inyo? Natigilan kaming lahat. Wala kaming nasabi sa mga narinig mula kay Lola. Nawala bigla ang takot sa pakiramdam ko, Kuya Bari. Itinapon niya sa amin ang susi ng pinto na namamagitan sa aming apat at sa kalsada sa labas. Buksan ninyo ang pinto. Umalis na kayo rito dahil hindi ligtas ang lugar na ito. Gusto ko lamang sana kayong tulungan pero kayo pa ang hindi rumerespeto sa pribadong kwarto ko. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa. Tandaan ninyo, hindi nakakalimot ang mga aswang na tulad namin. Maaamoy ko kayo sa oras na tumungtong ulit kayo sa lugar na ito. Nagmamadali kaming apat na lumabas. Tumatakbo habang binabaybay ang daan pabalik sa lugar kung saan kami nanggaling. Noong marating namin ulit ang sentro ng bayan ay saka lamang namin binagalan ang bawat hakbang. Saka lamang namin naramdaman na ligtas na kami. Hindi na kami naghanap pa ng kwarto na matutuluyan. Sumakay na agad kami sa tricycle at tumungo sa pinakamalapit na terminal pauwi. Walang nagsasalita sa biyahe. Siguro dahil alam namin na kasalanan namin ang mga nangyari. Tinulungan na nga kami ni Lola, kami pa ang nagduda at hindi nagtiwala sa kanya. Dahil po sa karanasang iyon, Kuya Bari, saka ko na lang napagtanto na baka mali ang pagtingin natin sa mga aswang na tinatawag nating mga halimaw at anak ng demonyo. Siguro nga tayo ang mga totoong halimaw. Hindi lang natin alam. Isang malaking aral ang aking natutunan ng gabing iyon, Kuya Bari. Maging ang aking mga kaibigan ay inaamin din ang kanilang pagkakamali. Isang karanasan ang nagturo sa amin na hindi lahat ng nakikita nating masama ay totoong masama. Minsan, sila pa nga ang nagmumulat sa mga hindi nakikita ng isang normal na tao. Isang pangyayari na hindi ko na gusto pang mangyari pa muli sa amin, Kuya Bari, dahil lang sa pagtungtong namin sa isang lumang bahay sa Vigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, June. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.